mini crossover. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Suzuki San Fernando, 2026 Suzuki Espresso AGS. Yung price, 674,000 pesos. Okay naman yung design ng front fascia, simple lang tignan. Para siyang Jeep Cherokee na pinaliit. Yung headlamps, halogen. Wala nga lang fog light. 14-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Body color yung side mirror cover. Walang camera. Wala ring blind spot monitor. Bumagay yung turn signal light dito sa fender compare sa iba na nagmumukhang luma. Mataas na rin yung ground clearance para sa ganitong mini crossover. Naka-remote keyless entry. Check natin yung interior. Fabric seats. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic rin yung armrest. Wala nga lang window switch dito sa door panel kasi nandito sa center console. Hindi rin siya automatic. Urethane or plastic steering wheel. Naka-electric power steering na to kaya expect nyo na magaan. Fix nga lang yung steering column. Okay lang yung position niya pero mas okay kung pwedeng i-tilt man lang. Rotary type ignition. Naka-digital gauge cluster pero hindi siya yung screen na okay lang naman. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kita pa rin yung hood ng konti. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 7-inch infotainment screen. Walang volume knob, pero may touch control naman. Manual climate control. Okay lang yung ganitong dial type para sa ganitong price range. May 12-volt socket at USB port. Yung transmission, 5-speed AGS. Natry ko na tong AGS. Automatic siya, pero yung pag-shift ng gear, parang manual. Manual handbrake. Wala nga lang center armrest, pero may maliit na storage naman. Hindi dampen yung glove box. Walang vanity mirror yung sun visor. Same sa front passenger. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic rin yung armrest. Naka-manual window crank. Natry ko din i-roll up, hindi naman siya mabigat. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay naman yung knee room, hindi maluwag, hindi rin masikip. Yung foot space, makakapag-stretch ka ng maayos. Hindi nga lang flat yung floor, pero hindi naman sobrang taas ng hump. Okay naman yung foot space sa middle seat. Medyo nakaharang lang yung storage. Yung seating position, okay lang. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Okay naman yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung cargo space. Simple lang yung design ng rear end. Manipis na matangkad tignan. Yung taillight, halogen. Walang reverse camera, pero may parking sensor naman. Walang switch or trunk release button dito sa tailgate. Nandito siya sa driver side. Maliit lang yung storage space, pero okay na rin to para sa mini crossover. Nandito sa underfloor storage yung spare tire. Naka-steel rim. Check natin yung engine bay. 1 liter gasoline engine. Hindi lang ako sure sa performance, pero mukhang okay naman yung power to weight ratio niya. Palike na lang and subscribe. Paalam.